Okay. Ang bigat nga lang ng towel dito, guys. So, ang laki. Nabibigatan ako. Baba, sausage na lang pala may food. Sausage? Yeah, I don't like the cheese spikes. Sausage. Maybe me too. Sausage also? Ah, why not? Okay, I will keep this rather. Alam nyo, magkwentuhan tayo. Bago kayo magpakasal, or bago kayo mag-asawa ng ibang lahi, I'm giving them story about if you marry one foreigner or something. Yan. Kailangan, lalo na kung single mom kayo, or may family kayo sa Pinas, bago kayo sumama sa kanya, linawin nyo sa Pinas pa lang para hindi kayo nagugulat. Kasi yung iba, yung nakausap ko nga no, nagulat siya pagdating doon, hindi siya pinapayagang magtrabaho ng asawa niya. Tapos, allowance lang yung binibigay sa kanya. Tapos, may anak siya, may family siya, kailangan niya supportahan sa Pinas. Kasi yung mga ibang lahi na yan, hindi nila naiintindihan yan. Kasi dito, hindi nila ugali sumuporta sa magulang, hindi nila ugali sumuporta, except sa may anak ka, syempre, ibang usapan ng anak. Pero sa magulang dito yung sumusuporta sa kanila kahit may mga asawa na sila. So, yun, kailangan kausapin, bago yung kasal, kausapin nyo sila. Paliwanag mo na ganito, ganyan, kailangan mo suportahan si ganito yung anak, may anak ka. Kasi, syempre, kasi pag tinanggap niya yun, swerte ka, di ba? Syempre, nasa pag-uusap lang yun. Tapos, yung anak sa asawa ko kasi siya, masinop sa pera. Dati nung kadalagahan ko, mahilig ako sa damit. Ano talaga siya, tawag to, yung cabinet ko talaga sumusuka, puro damit. Pero ngayon parang nagbago na ako. Siguro nag-mature na ako. Nagbago na ako. So, pag sumasahod na ako, hindi na ako ganun ka-excited mag-withdraw. Dati, before when I receive my salary, I'm always in that ATM waiting. Now, I don't wait because I know that I'm not empty. I'm with my husband. Dati nung nasa Kuwait pa ako. Nasa Kuwait pa ako. Talagang nakaabang ako sa iyo. Me. Bread. You can check the butter, maybe. I don't know if it's enough. And this is the jam. But I think it's enough, the jam. Yeah, the cheese is okay. It's okay, no? Yeah. Yeah, it's okay, no problem. On the day of na lang. Yeah, that's it. Ano ba yun? Nawala tuloy ako sa kwento ko. Ano ba yung kwento ko? Yun, nung nasa Kuwait pa ako, nakaabang talaga ako dun sa ATM. Pag padalahan talagang inaabangan ko yung sahod. Pero ngayon hindi na ako ganun kas-excite pag minsan nagtatanong yung katrabaho ko, check mo na yung pera mo, sahod mo. Wala, hindi na ako na-excite. Kasi alam ko naman na na safe na ako this month. So, yun. Yun lang. Mas focus na ako sa mga pinag-ipunan namin, mga ganun. Hindi na ako excited sa mga material things. Ayan. So, kailangan talaga i-explain nyo guys bago kayo magpakasal na ganun. Kasi yung asawa ko nga nahirapan ako ipaliwanag yun nung una na ganito yung support ako sa parents ko. Kasi nung single pa ako guys, na talagang yung support ko sa parents ko is sobra-sobra. As in, halos mawalan na ako sa
mawalan na ako, basta makita ko lang masaya sila. Di ba gano'n naman tayo mga OFW, pero hindi yun tama. So, ang tama talaga is magtira kayo para sa inyo. Syempre, kahit anong mangyari sa inyo, at least, kasi matutulungan ba kayo, kung nasa ibang bansa kayo, matutulungan ba kayo ng parents nyo magpadala ng pera para halimbawa magkasakit kayo, paano na, 'di ba? So lagi kayong magtitira ng para sa inyo. Tapos yun nga, kasi ganun yung full support ako nun. Tapos nung sabi niya sa akin, ano, susuporta tayo pero hindi ko kaya yung amount na hinihingi mo. Na ganun, so, kasi nga sobra-sobra nga ako magbigay full sahod ko. So, ayun, yung sakto lang. Yung alam mo naman na hindi naman sila magugutom. Tapos yung the rest is i-keep mo para for your future. At saka, di ba, gano'n naman talaga pag nag-asawa na nahati yung obligasyon. Yun. So, ganon. Kaya siguro yung tatay ko nagtangis ng wedding ko. Joke lang. Yung tatay ko, hi papa. Shout out sa aking tatay. Ayan, aking tatay. Papa ko, nung una din niya yan naiintindihan. Pero ngayon, naiintindihan niya na. Sabi ko sa kanya, nag-asawa ka din naman. Siyempre, maintindihan mo na rin yun. Pero ngayon, papa ko, kung ano ibigay namin, masaya na siya. Okay na yun sa kanya, hindi siya nag-demand. So, dapat ganun din yung mga parents. Huwag kayong mag-demand sobra sa mga anak nyo. Huwag yung masyadong, ano tawag to? Kumbaga, paano ko ba explain? Pero hindi naman ganun yung parents ko. Basta huwag kayong mag-demand na tutulungan kayo lagi nung anak nyo. Hindi. Sa mga parents, huwag nyong gawing kasi ako, ngayon ko na-realize, hindi ko gagawin yun sa magiging anak ko. Yung anak ko, kung paglaki niya, kung suportahan man niya ako, salamat. Pero pag hindi ko siya gagawing obligasyon na, kasi pinalaki kita, ganyan-ganyan. So, yun, bad yun. Kasi, tama naman yun na hindi yun obligasyon, yun, love yun. Pag gagawin mo yun sa parents mo, love yun. Hindi yun siya obligasyon na because pinalaki ka niya. So, yun. Okay, so here, parang may kulang. So, yun lang guys. Ang aking vlog for today. Ayan. Ang bilis ng oras, papasok na ako at 2 o'clock. 3 o'clock pala. Ayan. Ayan, depende. Itong housekeeping na to, di marunong. Ayan. Ito dito sa isa, sa banyo. Sawa ko maarte. Gusto niya lagi nagpapalit ng towels sa kanyang face sa banyo. Ayan. Ito, dahil malapit na winter, so, makapal na yung aming bedsheet. Ano ba to? My towels. Ayan, kasi malapit na mag-winter, ito ang blanket. Yan. Masarap to sa katawan guys, mainit. So, ngayon guys nga, katulad ng sinabi ko, bago kayo magpakasal, i-explain nyo sa asawa nyo na ganito, ganyan. Ayun, buti na lang ako, hindi naman ganun kalaki yung family ko. So, ang support talaga lang niya is si Samir at ang tatay ko. Tapos, except sa mga kamag-anak sa malalayo, hindi na yan siya nagsusupport. Except sa emergency. So, yun. So, kung hindi emergency, hindi yan talaga siya tutulong. So, ganun ang kanilang lahi. Pero, sa mga parents din, huwag nyong gagawing retirement plan yung mga anak niyo. Ako, di ko to yung gagawin sa anak ko.
sumuporta siya, salamat. Pero hindi ko siya gagawing o obligahin na or susumbatan na paglaki ko, although di naman ganun yung parents ko, na paglaki ko, kailangan ko suportahan si mama, ganyan. Ayan. Kaya nga, isa din yung sa rason na mas gusto ko magstay dito sa Greece kasi pag tuloy-tuloy yung work ko dito, at least meron ako ma-receive pag tanda ko. May pension ako, o diba? Sa Pinas, wala naman akong SSS tapos papahirapan pa magkubra. So, tapos kulang pa sa gamot mo. So, kaya actually, mas pili ko siya dito magstay sa Greece. At least, good din sa benefits mo, pagtanda mo. So, yun lang. Wala na akong makwento kasi iniwan ako ng asawa ko. Kasi sa supermarket para bumili ng breakfast. So, yun lang guys. Short vlog lang. So, short vlog. Hindi ko alam kung tapos na yung aking trabaho. So, yan. Tapos na ako guys. Ayan. So, yan yung aming bed dito.